Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. At update muna dito kay Bagyong Emong. Huling nakita yan sa karagatan ng Bangar, La Union, Pangasinan, o Bangar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 120 kilometers per hour near the center at pagbugsong umaabot po sa 165 kilometers per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Silangan sa bilis po na 20 kilometers per hour. At inaasahan natin, base po sa ating forecast, ngayong umaga ay maglalandfall ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin, afterwards ay tatahakin ito ang mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay na nasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility, tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo, ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa, in the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, partikular ho sa mga municipality ng Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon, maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa western portion ng Benguet at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela na northwestern portion ng Quirino at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac. Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa ho ng Zambales. So kung mapapansin po natin, buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected ditong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naapektuhan sila ng bagyo yung matinding hangin tsaka yung mga matinding pag-ulan dahil nga po kay Bagyong Emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya't ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating advice at paalala. Continue po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, in-effect pa rin ng weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawakang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa
Yes, hanggang Isabela po yung ating yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit nating lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng southwest monsoon. By tomorrow, ay posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Cagayan dahil pa rin sa Bagyong Emong at sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro maging sa Palawan. So ito naman dahil po ito sa habagat o southwest monsoon. On the third day or by Sunday ay nakikita natin maulan pa rin, although significantly reduced na pag-ulan na ito, pero may mga 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin na pwedeng maranasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro on the third day. Samantala, ito naman ang mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal o ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa diametro ng bagyo, pero dahil may habagat tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at dito po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala, ngayon ay may storm surge warning pa rin tayo as of 2 a.m. kanina at na-post na rin po natin yan sa ating official Facebook page na posible ang 2 to 3 meters of wave o yung taas ng alon. Dito nga po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan dahil pa rin yan sa bagyong si Emong. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan dito po sa Zambales, Batanes, Cagayan, Isabela at yun nga po, ilang bahagi dito sa Zambales. Kaya iba yung pag-ingat ng ating mga kababayan, ang ating abiso, hanggat maaari hindi po pwede or stay away from coastal areas at yung any maritime activities ay cancel muna dahil napakadelikado po ng kondisyon ngayon. Samantala, may gale warning din tayo, so very rough or rough to very high seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales, habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. So again, tatalakayin muna natin balikan lamang po natin itong slide kung saan ay meron po tayong detalye sa mga bagyo na nakapaligid po sa ating area of responsibility. Unahin natin yung dating si Bagyong Dante na ngayon ay may tropical storm, international name na Francisco. Huling nakita yan sa layong 730 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, saglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gasanas na 80 kilometers per hour. Pero sa ngayon, wala naman po itong direktang epekto sa atin, yung kanyang hangin, yung kanyang diametro mismo. Pero again, somehow nakakahatak pa rin o nakaka-enhance pa rin yan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, particular dito sa Southern Luzon. And then, yung isang tropical storm sa labas ng ating area of responsibility, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers, timog silangan ng Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center, at gasanas po na 80 kilometers per hour. Northwestward ang kanyang pagkilos over the past few hours, at then 10 kilometers per hour yung kanyang movement o kanyang bilis ng paggalaw. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin, nananatiling mababa ang tsansang pumasok ito sa ating area of responsibility. Pero gayon pa man, patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Yan po muna ang pinaka-latest mula sa weather forecasting section ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan.